Kumusta, Karimlan? Ako si Arturo, isang fan ng iyong channel dito sa Amerika. Kahit Pilipino ako, hindi talaga ako nagsasalita ng Tagalog, pero nakakaintindi ng lengguwahe. Sana ay may salin mo na maayos sa itong kwento ko na nangyari dito sa Amerika. Nagtatrabaho ako noon bilang isang magdamag na security guard sa isang super Walmart. Ito ay noong panahong bukas ang mga super Walmart, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Medyo madali naman ang trabaho. Sa totoo lang, ginugugol ko ang karamihan sa aking oras sa pagtambay sa aking sasakyan at pinagmamasdan ang parking lot. At dahil ang tindahan ay nasa isang maliit na bayan, wala talagang anumang malubang krimen. Ngunit sakali magkaroon ng anumang gulo sa tindahan, ang pangunahing responsibilidad ko ay tumawag sa 911 at maghintay para sa mga pulis na darating. Upang magpalipas ng oras, kadalasan ay nakaupo lang ako sa aking sasakyan at kumakain ng merienda habang nanonood ng mga video sa aking Android phone o makikinig sa mga podcast. At bawat ilang oras, kailangan kong magmaneho sa paligid ng paradahan upang matiyak na walang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ngunit dahil nagtatrabaho ako ng magdamag, kadalasang bakante ang paradahan. Bukod sa mga nakaparadang sasakyan ng mga empleyadong nagtatrabaho ng magdamag. Gayunpaman, may isang gabing hindi ko makakalimutan habang nagmamaneho ako sa parking lot. Parang normal lang ang lahat. Maya-maya dumaan ako sa isang maliit na RV truck na nakaparada hanggang sa kabilang bahagi ng parking lot. Walang kakaiba tungkol doon dahil pinapayagan talaga ang mga bisita na iparada ang kanilang mga kotse o truck sa magdamag hanggat meron o binigyan sila ng pahintulot. Ngunit habang papalis na sana ako sa RV truck, may nakatawag ng pansin sa akin doon mula sa isa sa mga bintana. Nakita ko ang mukha ng isang matandang babae na nakatingin sa akin. Natigilan ako, kaya natapakan ko ang preno. Habang nakatitig ako sa kanya, doon ko napagtanto kung gaano siya nakakakilabot. Siya ay may maikling puting buhok, kulot at maputlang kulubot na balat. Pero ang pinaka nakakabahala sa kanya ay ang pagdilat nito na nakatitig sa akin. Malaki rin ang ngisi niya na naging dahilan ng pagkakulubot ng mukha niya. Kahit matandang babae lang siya, hindi ko maiwasang mabahala. Ilang segundo lang yon, pero parang ang tagal kong tinitigan ng matandang babae. Hindi ko na gustong tignan pa ang matandang babae. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan kahit na kinikilabutan pa rin ako sa pangyayari. Nagawa kong tapusin ang pagmamaneho sa buong parking lot. Maya-maya pa ng gabing iyon, para sa aking lunch break, umupo na lang at tumambay na lang sa aking sasakyan at kumain ng pagkain. Buti na lang nakapaganda ako sa bahay ng adobong manok at kanin. Habang kinakain ko ang aking adobo at nanonood ng isang video sa YouTube sa aking phone, naalala ko kung gaano kaginhawa ang pakiramdam sa aking sasakyan mula nang umulan ng bagya sa labas hanggang sa malapit na matapos ang lunch break ko ay may napansin ako sa di kalayuan. May nakita akong parang taong nakatayo lang sa tabi ng isa sa mga poste ng ilaw. Hindi normal ito dahil malamig talaga at umuulan pa, pero habang tinitignan ko, mas napagtanto ko na mukhang matandang babae
at nakatingin siya sa direksyon ko. Doon ako nagsimulang magkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa akin tiyan. Siya bang matandang babae na nakita ko mula sa RV truck? Sabi ko sa akin sarili. Ilang segundo lang ay niligpit ko na ang natitira kong pagkain, ngunit sa paglingon ko sa direksyon ng matandang babae ay wala na siya. Medyo mahirap isipin kung saan siya maaaring pumunta dahil sa bahagyang pagulan. Hindi ko alam kung paano siya nawala ng ganong kabilis. Bigla akong may nakitang naglalakad sa likod ng ilang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Gayunpaman, walang sino man ang lumabas sa kabilang panig ng mga kotse. Nagsimula na akong kabahan. Paano kung ito yung matandang babaeng nakita ko? Napaisip ako. Nagsimula na akong maguluhan. Nakakabaliw isipin ng matandang babae. Ngunit hindi ko talaga mapigilan. Nang saktong paandarin ko na sa sasakyan, ay bigla na lang akong nagulat nang makita ko ang isang matandang babae sa refleksyon ng aking rearview mirror. Pakiramdam ko, halos sumabog ang dibdib ko sa kaba nang makita ko siya nakatingin lang sa direksyon ko mula sa likod ng sasakyan ko. Kahit na kinikilabutan ako, naisip ko rin kung paano kung may side siya at kailangan ng tulong. Dahil sa natatakot ako sa matandang babae, nag-ipon ako ng lakas ng loob para bumaba sa akin truck para tanungin kung kailangan niya ng tulong. Ngunit ng pagbaba ko sa aking sasakyan, muling nawala ang matandang babae. Paano siya nakababa ng ganong kabilis? Sabi ko sa sarili ko. Nagsimulang tumubok na mabilis ang puso ko. Iniisip ko kung paano nangyari yun habang nakasakay na ako sa aking sasakyan at simulan ko ng i-start ang sasakyan. May napansin ako sa aking peripheral vision habang palingon ako sa gilid ng bintana. Nakita ko ang pinaka nakakatakot na nakita ko. Naroon, nakatitig sa akin mula sa bintana ang matandang babae. Nakadilat at nakangisi. Halos mapasigaw ako nun. Mabilis kong pinaandar sa sasakyan. Ngunit nang lumangon ako, wala na naman ang matandang babae. Diniretso ko ang pagmamaneho patungo sa RV truck. Umaasang makakahanap ako na nakakakilala sa matandang babae. Habang galit ng galit ako sumisigaw sa pinto ng RV truck, habang alertong nagmamasid sa paligid. Baka sakaling makita ang matandang babae. Matapos ang halos 1 minutong katok at pagsigaw, bumukas ang ilaw mula sa loob ng RV truck. Ilang segundo pa ay may nabukas ng pinto. Sinalubong ako ng isang matandang lalaki na inakala kong asawa niya. Mawalang galang sa pang-istorbo ko ha. Sa tingin ko yung matandang babae na kasakay dito ay nawawala. Nakita ko siya sa tapat ng front parking lot malapit sa sasakyan ko. Ano iho? Hindi maaari. Hindi pwede yon. Sigurado ka ba? Sigurado kung yung matandang babaeng gumagala sa parking lot ay iyong... teka lang, sandali lang. Nandito pa ang asawa ko, iho. Naramdaman ko ang kilabot at paggalito na makita ko ang larawan sa harap ng urn. Ito ay matandang babae
na kamukhang kamukha nung nakita ko noong gabing iyon. Ito naman talaga si Iho. Sana wala akong ginawang masama, Iho. Humihinga ako ng pendulot na mag-camp dito sa gabi. Ako'y nag-road trip lamang dito, Iho. At binibisita ang mga lugar na pinapasyalan namin mag-asawa. At isa itong Walmart na paborito naming pasyalan o puntahan. Sandaling iyon, hindi ko alam kung ano sasabihin. Kahit na gusto kong sabihin sa matanda ang aking nakita, alam kong maaari ako mawala ng trabaho dahil sa panggigipit sa isang bisita. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na nagkamali ako at tumingi ng tawad. Sinabi niya na huwag mag-alala at ayos lang ito. Naalala ko ang pagmamaneho at pakiramdam ko ay mababaliw ako. Sinubukan kong suriyan ang footage ng seguridad para sa ebidensya. Kasamaang palad, ang mga lente ng camera sa labas ay masyadong mahamog para makita ang anumang bagay dahil sa lagay ng panahon. Para sa kaginhawaan, ginugol ko na lang ang natitirang oras at tumambay sa loob ng store kasama ang mga magdamag na empleyado. Umuwi na ako pagkatapos ng duty ko. Pagbalik ko sa trabaho kinabukasan, sinulubong ako ng senior security guard. Nag-usap kami, karaniwang kwentuhan palagi bago ito umuwi. Pero nung papalis na sana siya, may sinabi siya sa akin. Oy Arturo, ang sarap ng binigay mong ulam eh. Ano ba yun? Lutong Pinoy na Pinoy eh. Pahingi ulit ako Pwede ba doble mo na? Abay, pagkasarap eh. Oo naman. At saka nga pala may nakita ko din kagabi. Gusto mo malaman? Oh, ano na naman yan? Naalala mo ba yung army truck na nakaparado din kagabi? Bago umalis ang matanda, pagsaboy ba naman ng parang abo sa paligid ng parking lot? Kaya lang nung sisitahin ko na biglang nagbadaling kumaripas. Kung sakaling bumalik, pwede bang pagsabihan mo? Doble pa rin yan. Ang story mo nakabuti natin din kung magkakalat yan sa parking lot. Dagdag trabaho yan. Kamusta kayong lahat? Isang mabilisang promotion lang po ng aking isa pang YouTube channel. Ito po yung Karimlan Urban Legend. More on urban legend, yung mga animated stories, yung mapapanood nyo rito. Please huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment para patuloy pa rin ako sa paggawa ng animation para sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa suporta. Hi, ako nga pala si Mary Jel. Nais ko lang po ibagi sa inyo ang nakakatakot yung karanasan nung 11 years old pa lang ako. Nakatira kami sa probinsya at ang bahay namin ay gawa sa semento. Ngunit ang bintana naman ay gawa lamang sa kahoy. Gabi ng alas 8, bumili kami sa bilihan ng school supply dahil may kailangan akong tapusin na project. Kasama kong naglalakad noon, si Mama at ang kapatid ko na 8 buwan pa lamang. Madilim na at wala namang mga tao noon. Sa gilid ng daraanan namin ay may mga puno ng saging at mga malalaking akasya. Nang papunta kami, wala naman kami masyadong naramdaman. Hanggang sa umuwi na kami at nabili na ang aking kailangan, ay dumaan muna kami sa bahay ng aking lola upang magpahinga dahil napagod kami kakalakad. Pagkatapos namin magpahinga ay umuwi na kami. Habang kami ay naglalakad pa uwi, ay bigla kami napahinto. Pinigilan ako ni Mama sa paglalakad. Bumalik kami sa bahay ng lola namin at ako ay nagtataka naman kung bakit. Doon na nasabi ni Mama na may nakita raw siyang itim na lalaki. Nakatayo daw ito sa harap ko
at nakatingin sa amin. Kinalabutan ako at natakot, kaya naman sinamahan na kami nila lolo sa paglalakad dahil sa sobrang dilim. Nang kami ay makauwi na, bakas pa rin sa mukha ni mama ang takot dahil pakiramdam daw niya ay sumilip ito sa bintana namin na gawa sa kahoy. Dahil ito ay may mga butas, nagdasal kami bago matulog at tinakpan ang bintana. Yun lamang po, Mr. M. Sana po ay mapili nyo ang aking kwento. God bless po at more power. Hi, ako nga pala si Joshua. Gusto ko po sanang pamagatan ng storya kong ito na Batang Itim. Sana po ay mapili mo ito. Bilang isang graduating student, required po sa amin na gumawa ng thesis. Dahil po ako lang po mag-isa ang nagawa sa group namin, inaabot po ako ng gabi bago matapos. Bata pa lang po ako, nakakakita na ako ng mga espiritu o elemento, tulad na lang ng duwending anino na nakita ko. Bata pa lang ako noon, mga 9 na taong gulang yata, pero ngayon ay 17 na ako. Di na ako naniniwala sa mga ganyan, pero di ko akalaing magkakaroon ulit ako ng karanasan sa kababalaghan. Gabi na at nagsiselfon pa rin ako. Dahil kakatapos ko lang gumawa ng thesis, naka-double decker kami at ako yung nasa taas. Habang nakatagilid ako at nakaharap sa pader, biglang may yumanig sa higaan ko at nung tignan ko ito, may batang maitim na parang anino ang tumakbo palabas sa kwarto. Bumaba ako sa higaan ko at titignan ko kung pinagtitripan ako ng bata kong kapatid. Pero nung paglabas ko, tulog na sila ng mama ko. Biglang nagising si mama sa pagkakaimbing at sinabing may bata raw na tumawag sa akin sa pintuan. Di ko yun narinig dahil habang nangyayari lahat ng yun ay naka-headset ako. Dahil doon, 1 buwan akong di natulog sa kwarto na iyon. Lumipas ang mga araw at di na ako natatakot bumalik sa kwarto. Mga alas 11 na ng gabi nun at ako na lang mag-isa sa bahay. Nakadapa ako sa higaan nang biglang may humipos sa pako. Alam kong kamay ito ng bata dahil maliit ito at napakalamig. Hindi ko na lang ito pinansin dahil baka guni-guni ko lang yun. Nung nagising na ako, ang daming boses ng tao sumisigaw sa tenga ko. May bata, may babae, may lalaki. At grabe ang mga sigaw nila. 10 segundo lang yun pero nakakagimbal. Nung tumigil na ang sigawan, napatalon ako sa higaan ko at napatakbo sa sala. Then sinabi ko yun sa kasama ko. Tapos sinabi niya lang, dapat nagdadasal ka bago matulog. Kinagawa ko na ito gabi-gabi at napagdesisyonan nila mama na mag-insenso. Kahit na nag-iinsenso na sila, lagi pa rin ako nakakaramdam ng mga nakatingin sa akin. Kahit mama ko nakakita ng malaking matangkad na anino. Pinagkamalan niya pa nga na ako yun dahil galing ako sa CR. Pero sabi ko, nasa kwarto ko ng 2nd floor. Kumusta kayo lahat? Sana ay nagustuhan nyo ang ating bagong animated horror stories. Please huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment kung nagustuhan nyo ang ating animation. Salamat sa pala sa mga bagong miyembro ng channel na ito na sina Bidal, Cruz, Justin Diaz, Ice, Leonis, Debbie, kay Ma'am Rona, Orange Pumpkin at kay APC Lorraine. Kung gusto nyo sumali, pindutin lamang ang join button at pwede kayong ma-update ng mga ilang short horror animated horror stories na ipapalabas ko at makagamit ng mga emoji na gawa ko tulad nito. Okay, shoutout segment naman. Sabi ni Ma'am Rona, ngayon ko lang napanood sa Super Busy. Pero hi Mr. M. Hi rin Mr. Rona.
salamat sa pagsuporta. At kay Ma'am B, OMG, ang ganda ng animation. Yan, salamat sa suporta. Shoutout kay Marites Ripia L. Pa-shoutout po, ang tagal ko na nanonood sa'yo. Sabi ni Rena Jane Yalong. Shoutout kay Rain Ricasa at kay Wena Centino. Pa-shoutout sa next mo pong video, thank you. Sabi ni Maris Colani Bang. Shoutout po idol, he, ganda ng kwento as always. Sabi ni Novia Sabasahe. Kuya, pa-shoutout po sir sa next video. Love your video, keep it up. Sabi ni Yenlin 2329. Sabi ni Melda Gagilonia, salamat sa shoutout idol. Palagi po ako nanonood ng mga videos nyo. Shoutout kay Gildon Donato. Pa-shoutout po para bukas. Sabi ni Archie. The long wait is over, nakapag-upload na. Shoutout po. Sabi ni Rose B. T. Laruya. Nice true story. Ganda ng kwento. Ganda ng animation. Solid talaga. Sabi ni Ma'am Jen Cruz. Shoutout sa iyo, Ayu. At kay Chris Clemencio. Pa-shoutout po kasi ang ganda po ng video nyo. At kapag kumakain ako at gumagawa ng project, lagi ko po kayong pinapanood. Ang sabi ni Lucas Cristel Uy. At ang last ay kay Marcel Jacquin. Yes, bago upload na ulit. Ayos na may ganitong sama-samang video. Pa-shoutout po sa next vid. Sabi ni Marcel Jacquin. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe at like at comment sa lahat ng manonood at sa mga sumusuporta. Maraming salamat!